Ang unang-una ko talagang pinasukan dito sa Luzon, yung Ilocos Norte, sa Bacara, Lawag City. Ang trabaho ko doon is rice mill. Kilala sa rice mill sa Lawag City sa Bacara is yung Pamani Rice Mill. Trabaho ng Pamani Rice Mill, bumibili sila ng mga palay pang galing sa farm, pinang pumipick up. So yun ang trabaho namin. Nung nanggaling ako sa Mindanao papunta sa Maynila, dinala kami sa Caloocan, Cordero Street, 5th Avenue, Caloocan City. Dating namin doon, galing sa fair, dinala kami papuntang sumakay kami ng truck. Wala pa akong malay noon kasi siyempre akala namin nakarating na kami sa Manila kasi papuntang Ilocos. Hindi ko pa alam na papuntang Ilocos pala yon, na illegal recruiter kami. Tapos binenta kami sa Ilocos. Padpad kami doon sa namin, yung naging boss ko dati, unang boss ko doon sa Ilocos, si Pamani Rice Mill. Dating namin doon, gabi yun, siguro mga gabi, alas 10 ganun. Sus, pagdating namin doon, talagang nanibago ako dahil nga lakas ng ulan noon, bagyo. Pagdating namin doon sa akala namin is maayos yung tulugan namin doon. Sus, natutulog lang kami doon sa may parang ginawa-gawa nilang yung pahingahan ng mga tao. Tapos ang daming kati-kati yung parang alikabok ng palay. Hindi ako sanay dati na alikabok ng palay. Pagdating namin sa loob nun, tumutulo yung warehouse kasi nga umulan nung time na yon. Nung sabi ng boss namin, akyatin namin, pinakit pa talaga kami 12 ng gabi, pinagawa pa kami. So sabi ko, ito na talaga yung totoong trabaho. Namdaman ko yung homesick ko nun kasi nga sobrang layo ng pinunta namin. Isipin mo, hindi ko akalain na mapadpad ako sa lugar na ganito. Pagdating ng umaga, bumungad agad sa amin yung mga matatanda, dalawang matanda, babae lalaki. Magulang nung amo talaga namin, boss. Edi almusal, punta kami doon sa almusal. Habang kumakain kami, tinitignan kami ng matanda. Tinitignan. Yung yung pag kumakain kami, tinitignan niya pala na kung merong madrop na pagkain, kanin. Yung kasama namin, nung nahulog yung kanin, yung na-drop yung kanin sa lupa. Sabi ko sa'yo, galit na galit, pinagmumura, sabi na, inina na. Ganun talaga siya ng Ilocano. Grabe, ang sama ng ugali talaga ng matanda, ng mga di pa tapos ang journey namin dun sa trabaho na yun. Umabot pa kami ng 1 taon. Naranasan namin na matulog sa ilalim ng truck. Naranasan namin matulog sa ibabaw ng kesame, tulugan na maayos. Wala kaming rest house na alam mo yun, yung may privacy yung mga empleyado. Wala. Kung saan nakalagay yung damit mo, saan nakalagay yung sabon mo, doon din kayo natutulog. Tapos ang pinakamasaklap pa dito, dahil open yung area namin, yung tulugan namin, lahat ng alikabok na galing sa labas ng dryer pumapasok doon sa tulugan namin. Edi pagdating ng umaga, pagdating ng hapon, kailangan namin bumabaligo. Ito pang malupit. Pagdating ng umaga, naliligo kami sa ilog. Tapos yung ilog na yon, doon sa unahan, merong liguan ng mga bibi. Ko talaga masikmura yung unang araw ako, mga 2 linggo, 1 buwan. Nag-1 taon na ako, medyo okay na. Doon namin naranasan yung kumain kami namin is ampalaya na sinabawan. Kami naranasan yun na paano tratuhin ng mga empleyado. Hindi namin naranasan kung paano tratuhin ng mga Bisaya, ng mga Ilocano. Kasi ang tingin nila sa amin doon, dahil galing kaming Mindanao, tauhan kami pagdating sa Ilocos Norte. Ganun na ganun. Diyan sa kay Pamani Rice, yung Pamani Rice Mill diyan sa Bacara, Ilocos Norte. Bumibiyahe yan sa may Gapan, bumibiyahe yan dyan sa Star City, sa may Balagtas, Bulacan. Ang parking nila is nasa harapan ng Bidyokean ng katabi ng Petronata yon, malapit doon. Katabi ng STI dyan sa may Balagtas, Bulacan. Pero naranasan ko sa kanila yung hindi magandang pagtrato sa mga empleyado.
Pinagsisihan ko bakit ako napunta dito. Pinagsisihan ko na bakit ako sumama sa mga illegal recruiter. Magtrabaho kami sa farm, sa manggahan. Kasi nga, yun pala, strategy lang pala nila yun. Dahil ang trabaho ko sa bukid nun, sa farm din. Yung dati kong boss. Kasi yung boss ko, retiradong kernel yun eh. So doon sa bukid nun, sa Malay-Balay, meron siyang meron siyang farm. Yun ang trabaho namin, yung maintenance kami ng mga mangga, durian. Kami yun doon. Isa kami sa ano pala nila yun eh. Paraan pala nila yun para mainganyo para makuha nila yung loob namin, madala nila doon sa So pagdating namin sa Ilocos, yun pala, bibenta pala kami sa mga negosyante. Kaya usong-uso dati sa yung human trafficking. Hindi kami nagbarko sa hindi kami nagbarko dito sa yung 3 days na biyahe papuntang Mindanao to Manila. Hindi. Dito kami dumaan sa sa Bicol. Alin. Yun yung Zamboanga. Mga 2 sakay yata kami ng barbs. Yun yung naranasan namin. Naranasan namin yung tinago-tago kami ng tapos huwag niyong sabihin na nagtatrabaho kayo. Pero sa kabila ng lahat, isa lang ang tumatak sa isip ko noon na hindi habang buhay, empleyado ako nila. Hindi habang buhay na helper ako. Kasi dati, sa kanila ako, nagkaroon ako ng nag-helper. Kumbaga parang nakikialam ako sa mga sa mga sasakyan doon. Hanggang sa natuto ako mag-drive. Kaya nung pagbalik ko ng medyo malakas ang loob ko para magmaneho, kumuha na ako ng lisensya. 2010 hanggang 2011, bumalik ako ng Manila. Buhay ako Caloocan. Kaya mula nung bumalik ako doon sa di na talaga ako bumalik ng Ilocos. Balak na lang ibalik ako, di na ako bumalik doon. Yung naranasan ko. Ang natutunan ko doon is, ang kagandahan doon sa sa ginawa ko is moving forward. Hindi ako nawala ng pag-asa na hindi habang buhay is tatagal ako doon sa trabaho na yun. Ang dami ko natutunan na dapat pala is sa bawat trabaho na meron ka, dapat alamin mo kung anong kakayahan na meron ka.